Pag-usapan na muna natin itong impeachment ni Presidente Bongbong Marcos, guys. Oo. Nakakatawa yung naging development nung impeachment of President Bibig. Sa totoo lang, it's very funny. It's very, very funny. Yung kung paano yung development niya from mga proposal lang to the actual filing of the impeachment complaint. Ang pinaka nakakatawa, yung sa DDS. So, ang pinaka nakakatawang development sa impeachment, mga kababayan, ito nangyari sa mga DDS. And ano yung nakakatawa dun? Ano yung pinaka nakakatawa dun sa pinagagawa na itong mga to, ng mga DDS? Sila yung pinaka maingay na impeachment complaint. Sila yung pinaka maingay na impeachment complaint. Legit. Diyos ko. Napakaingay nila. Napakaingay nila. Tapos sila yung hindi nagtuloy-tuloy. Sila yung hindi nagtuloy-tuloy, guys. Puntahan natin yung ito kasi yung balita. Asan yung balita? Di ba may dalawang verified impeachment complaint? Ito kasi nangyari. So, noong January 26, mga 2 days ago, dalawa lang yung pumasok na impeachment complaint. Kasi nga, kung maaalala nyo, mga kababayan, nung Biyernes, last Friday, nag-file ng impeachment complaint yung grupo ng mga DDS. Dahil, ang sabi nila, tawag na ito. Ang sabi nila kasi, inunahan daw kasi sila ng Makabayan Block. At nung sila daw ay naunahan ng Makabayan Block, at hindi raw tinanggap ng Makabayan Block, inihabol nila yung sa kanila. Sabi niya. Ngayon, ang pinaka nakakatawa dito, mga kababayan, they made a fuss. They made a whole fuss about kung bakit hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kasi they made a fuss about how their impeachment complaint was not received. Nagbanta pa sila, pupunta kaming Supreme Court. Pupunta kaming Supreme Court. Ganyan. May pa-press con pa kinabukasan. Ang sabi ni Mike Defensor, pinipigilan talaga ng Marcos administration ang aming pagpapail ng impeachment sa kanya. Kasi alam, nasa amin ang pinakamalakas na impeachment complaint. Sabi ni Mike Defensor. Sige na, kayo nang malakas. Kayo na yung malakas, pero hindi kayo bumalik ng Lunes. Kasi mga babayan, kahapon, isang araw pala, Lunes, nag-file ulit ang Makabayan Block ng impeachment complaint. Tinanggap naman nung Lunes. Okay, tinanggap nung Lunes. So, naghihintay ako, mga babayan, maghapon, naghihintay ako kung pupunta ang DDS. Kung pupunta ang DDS. Ngayon, ano nangyari? Ano nangyari, mga babayan? Naghintay ako maghapon, ay wala. Ano nangyari? Ano nangyari? Tapos, nabalita to Lunes ng hapon. Ay, alas 7 ng gabi na nga to. So, ibig sabihin, sarado na yung mga opisina. Sabi, 2 verified impeachment complaints lang ang inirefer sa Committee on Justice. Ano ibig sabihin? Sarado na ang tindahan, guys. Sarado na ang tindahan. Wala na makakapag-file ng impeachment complaint hanggang January 27, 2027. 27. 1, 27. Wala na. Wala na makakapag-file ng impeachment, guys. Ano nangyari? Bakit ganun? Bakit hindi nakapag-file ng impeachment? Ang etong DDS group. Di ba? Bakit hindi nakapag-file ng impeachment? Nasaan ang iniayabang ni Mike Defensor na malakas daw ang kanilang kaso? Nasaan ang kanilang niyayabang na si Saldico daw ay magiging witness? Tignan nyo nga si Chavit Singson, nagbo-volunteer na. Willing ako maging witness, willing ako maging witness. Sabi niya kahapon, binalita niya, willing ako maging witness, kung may kukuha sa akin, maging witness ako. Tingin niyo ba kukunin siya ng Makabayan Block? Definitely not. Itong Andre De Jesus, hindi ko alam kung kukunin siya, pero kanina nagsabi siya, hinahamon niya si Amy Marcos na sumama daw sa impeachment ng kapatid niya. So, hindi natin alam kung baka doon siya sasama. Pag nakakumbinse neto kung sasama si Bababel kay attorney Andre De Jesus, malamang hila-hila na niya pati yung mga amuyong niya. For sure.
Ngayon, mga kababayan, may sinabi kahapon, may mga dalawang balita kahapon galing Malacanang, reaction nila sa impeachment. Una, yung they see this impeachment complaint as an attack na actually ngayon ay ginagamit ng mga DDS laban sa Malacanang. Pangalawa, etong pag-inhibit ni Sandro Marcos. Okay, panoorin natin yung balita. Ito ay isang pag-atake din sa administrasyon. In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Pag-atake sa administrasyon ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paniniwala ng palasyo kasunod ng pag-usad ng naturang reklamo laban sa Pangulo sa House of Representatives. Nai-refer na kahapon sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints laban kay PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang Pangulo ang maapektuhan nito, kundi maging ang ekonomiya ng bansa sa pagsasampa ng impeachment complaint. Sa kabila nito, handa ang palasyo na makipagtulungan sa Kamara. Hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Yun. Di ba? Buti pa si Presidente, no, hindi nagpunta ng Supreme Court para questionin yung impeachment complaint niya. Kasi mga kababayan, gano'n kasi talaga pag walang tinatago eh. Impeachment ba? Sige, bring it on. Sige lang. Impeachment tayo. Go! Pero pag marami kang tinatago, syempre gugustuhin mo na hindi mabulgar yung mga tinatago mo. So lahat ng legal remedy, kukunin mo, gagawin mo. Mag-hire ka ng 16 na abogado, magbabayad ka ng 20 million pesos na acceptance fee. Tapos, mag-file ka ng petition sa Supreme Court para pigilan yung impeachment mo. Di ba? Parang yung ginawa ni Sara. Parang ginawa ni Chaka Duterte. Yung Chaka Dal. Ganun, oo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Oo. Ganun lang kasimple yun. Oo. Di ba? Wala ka naman yung tinatago eh. O di kasuhan nyo ako. Why not? O di paglalaban ko yung sarili ko sa korte. Wala ka naman tinatago eh. Di ba, Harry Roque? Di ba? Kung wala kang tinatago, hindi ka magtatago. Di ba? Bato de la Rosa. Oo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Simple yun. Kaso nyo, si Chaka Dal, si Chaka Duterte, nandoon sa The Hague. Oo. Nandoon na naman ang haba ng bakasyon, guys. Oo. Ako, bakasyon ko next month pa. Bakasyon ko next month. Oo. Ganun na. Si Presidente, nagkakanda sakit-sakit na ba dahil sa kakatrabaho. Ay, yung Sara Duterte, ni sakit sa ulo, wala. Ang sakit na nararamdaman niya, tawag dito, jet lag. Sama ng pakiramdam ko, jet lag ako. Iba lang, jet setter. Kaya mo na si Sara, tigas ng mukha. Shout out, mga ka-DDS dyan, tigas ng mukha ng Duterte nyo. Nasa mood ako today. Nasa mood ako mga Alaska today. Anyway. Okay. So yun, ganun naman kasimple yun eh. Pag wala kang tinatago, edi harapan tayo. Kung may tinatago, o di lahat ng legal remedies. Para sa Malacanang, tama ang ginawang hakbang ng presidential son na si Ilocos Norte Correct. 1st District Representative Sandro Marcos na Tama yan. mag-inhibit sa impeachment Correct. proceedings Tama yan. laban Gusto sa ko kanyang yan. ama. It's the act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. Correct. It shows his Tama ka character, it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Giit ni Yusek Castro, hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa anumang aksyon ng kanyang anak na si Congressman Sandro. Alam niya ng presidential son ang sinasabi ng batas at kung ano ang nararapat gawin. Nel Maribuhok, UNTV News and Bakit ba lagi? Ano ba ito? Ba't ba lagi siyang nasa shot si Eden? Ba't ba lagi ka nasa shot, Eden? Eden Santos, ba't lagi ka nasa shot? Ikaw ba yung newsmaker? Di ba reporter ka? Si Eden Santos, laki ng mukha dito. Nagtuturo pa eh. Nag-work ka na ba sa house? Di ba? Ito yung newsmaker eh. Yan yung mga newsmaker. Ayan, nasa likuran. Okay, kasi nag-file na impeachment. Tapos, ayan, biglang sisingit yung mukha ni Eden Santos. Hindi mo na trabaho yan, madam. Kalmahan mo. Okay. Anyway. So, ayun na nga. Harapin daw ni Presidente Bongbong Marcos yung impeachment. Yung dalawa. Oo.
Kaso tatlo dapat yung mag-file, nawala yung pangatlo. Yabang-yabang pa niyo si Respicio. Ito, sabi ni Respicio, ha? Pakinggan niyo sabi ni Respicio. Hindi totoo na akampi nila lahat ng mga naupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung pinail na unang impeachment complaint. Wala mang kwenta, at least nakapile kayo, hindi kayo nakapag-file. Nga. Nga ka, Respicio, nga. Di ba? Wala mang kwenta, at least nakapag-file. Eh kayo, wala kayong na-file. Walang kwenta. Nga. Hindi! Diskarte nila yun para malaman maayos na kumanda sa impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorsement, number 1 na political Ano ba? lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya. Pwede rin napakakapal lang mukha nyo. Wala. Napakakapal ng mukha nyo. Yun ang dala nyo. Eh, maleta nyo, 7 kilos lang. 7 kilos lang carry on eh. Nahiya to sa Respicio. Yung baon nila, isang 7 kilo na maleta na pang carry on. Nilalagay lang sa overhead compartment niya ng aeroplano. Hindi man lang pang check-in, guys. Sana yung mga 20 kilos, 23 kilos, di ba? Di ba? Bakit ganun? Kasi nyo napakakapal. Peña pala. Nieves Peña. Ayan. Nasaan nyo napakakapal, sir? Pakituro nga. Sali ako dyan na dahil gusto natin matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Lahat daw inakalaban niya basta masama. Dalawa lang naman kinalaban mo, si George Garcia eh. Ang nakakatawa dito kay Respicio, alam nyo, ingay-ingay niya ng eleksyon. Eh, paulit-ulit kasi sinasabi ito, nag-file siya ng ng kaso, ay nagsalita siya ng kung ano-ano laban sa COMELEC ng eleksyon, magdadaya daw, ganyan-ganyan. Tapos nung nanalo siya sa eleksyon, hindi na madaya ang COMELEC. Oo, bilang hindi na madaya ang COMELEC, guys. Nung nanalo siya sa eleksyon, di ba? Nasaan ang kredibilidad natin siya? Dapat hinabol mo pa rin, di ba? Dapat hinabol mo pa rin. Nanalo ka, pero daya yun. Nanalo ka sa daya, dapat hinabol mo pa. Lang yato. Hindi nga kayo nakapag-file eh. Diba? Hindi kayo nakapag-file ng impeachment complaint. Ang yabang-yabang ni Atty. Respicio, hindi nga sila nakapag-file ng impeachment. Sila yung sa iba daw, tayo to? Walang kwenta, pero sila at least nakapag-file. Eh kayo, sabihin na natin may kwenta, may silbi ba? May kwenta, pero may silbi? Wala. Hindi nyo nagagamit eh. Oh. So, nakadrag siguro to si Atty. Respicio mga panahon na to, guys. Pero mga kababayan, ito lang kasi yan. Huwag na muna natin pag-usapan yung naka-file. Oo. Tingnan muna natin yung diferensya. Kasi ito si Respicio, tahimik siya nung sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Ngayon, between the two, mga kababayan, alin ba dyan sa impeachment complaint na yan na medyo may substance? Oo. Pakinggan natin yung komento ni Dino De Leon. Ito, dilawan to, si Atty. Dino De Leon. Alam natin yan, kakamping yan eh. Pakinggan natin. Ay, nakamute din. Kay VP Sara at BBM. Ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte ay malakas. Nakabatay ito sa mismong pahayag niya that she already contracted an assassin para patayin ang presidente, ang First Lady at ang Speaker of the House. Ang ebidensya laban kay Sara Duterte ay sarili niya mismong pahayag and they also include documentary records such as COA reports, congressional testimonies,
liquidation documents and certifications, and other paper trails involving alleged misuse or malversation of public funds allocated to the OVP and DepEd. May dokumento at may mga witnesses mismo. Kaya nga nalaman natin ang scandalous confidential funds at ang mga kagaya nila Mary Jane Piatos at Chippy McDonald. Batay sa mga dokumento, mayroong 8 billion worth of overpriced laptops sa panahon ni Sara bilang DepEd Secretary. Meron ring dokumento na nagpapatunay na meron siyang mahigit na 2 billion na bank deposits sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang salin. Sa kabilang banda, wala pang diretsong ebidensya laban kay BBM sa di umanong pagkakasangkot niya sa flood control projects, lalo na siya ang unang nag-expose nito sa sarili niyang SONA. Batay sa ebidensya, mas malinaw ang grounds for impeachment laban kay Sara Duterte. Huwag lang tayo sa politika makinig. Ang hustisya at pananagutan ay hindi dapat base sa chismis. Ang tingnan natin, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Yun yung sinasabi natin, guys. Yun yung sinasabi natin. Kaya si Sara Duterte, pinigilan niya talaga yung impeachment niya kasi siguradong impeachment niya. Kahit na yan umakyat sa Senado at marami siyang kaalyado sa Senado, sigurado pa rin ang impeachment niya. Dahil hindi magko-commit ng political suicide yung mga tao na didikit sa ganong klase ng kaso. Hindi. Malamang ang mag-vote no lang sa kanya, sila Bato, yung mga matagal na nilang kaalyado, si Bato, si Bongo, Aimee. Pero yung mga medyo 50-50, yung mga iisipin nila yung kanilang political survival, kasi pag hindi na-impeach si Sara Duterte, maraming mga galit eh. Hindi man sila magrarally, hindi man magrarally yung mga magagalit kay Sara sa mga politiko na to, pero ilalabas sila yung galit nila sa balota. Kay BBM, ito mga babaeng partido, itong si Dino De Leon, kakamping to if I'm not mistaken. Pero sa kanya mismo, sinabi niya, narinig nyo naman sa bibig niya mismo, na walang diretsong ebidensya. Walang direktang ebidensya hanggang ngayon eh. Puro puro allegations, conjectures, conspiracy theories, yun lang ang meron eh. Saan ba? Nila Mary Jane Piatos at Chippy. Mga dokumento, mayroong 8 billion worth of overpriced laptops sa panahon ni Sara bilang DepEd Secretary. Meron ring dokumento na nagpapatunay na meron siyang mahigit na 2 billion na bank deposits sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang salin. Sa kabilang banda, wala pang diretsong ebidensya laban kay BBM sa di umanong pagkakasangkot niya sa flood control projects, lalo na siya ang unang nag-expose nito sa sarili niyang SONA. Yun pa lang. Doon pa lang doon sa kanyang sa unang expose pa lang niya. Sa pag-i-expose pa lang niya nitong scam na to. Pwede mo na siyang i-treat as proof against nonfeasance. Ibig sabihin, ginawa ni presidente yung trabaho niya bilang pinuno ng ating bayan. Nung nakita niya yung korupsyon, nung nakita niya may mga nahihirapan, pinaimbestigahan niya agad. 'Di ba? Yan nakasimple yun. Pero mga kababayan, ito pa, sa akin kasi, ang pinaka, the proof of the pudding is in the eating. Sabi kasi ni Respicio, walang kwenta daw yung impeachment ng iba. Oo. Ba't yung sa impeachment ng DDS? Oo. Walang nag-endorso, congressman. Anyari? Anyari? Bakit walang nag-endorso na congressman? Ang dami yung DDS na congressman dyan. Si Ungab daw, nandyan pa hanggang ngayon. Si Ungab, yung magkakamag-anak na Duterte, 3 yun. Yung dalawang party list, yung isang party list, yung anak ni Pulong, tsaka si Pulong mismo, 3 yun. Sino pa mga DDS na congressman dyan? Si Frasco, si Benitez, yung mga galit na galit kay speaker, si Chanco. May 7 na kayo. Pero wala. Si Marcoleta. Yung mga gusto magpa-impeach kay BBM talaga, si San Fernando. Hindi nag-endorse. Bakit hindi in-endorse? Dinaga kayo? Dinaga? Dinaga. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Si Lebiste, isa pa yan. Dinaga. All bark, no bite. Akala ko ba walang kwenta yung unang 2 impeachment? Tapos kayo hindi kayo nakapag-file. Dahil walang endorser. Wala raw mag-e-endorse, guys. Di ba ang yabang-yabang ni Mike Defensor? Sabi niya 3 pa raw yung mag-e-endorse.
Anyari? Strategic retreat. Kasi alam nyo na hindi lulusot yung pagpa-file nyo. Kasi nga mga kababayan, walang direktang ebidensya. Conjectures will not work. Allegations will not work. Evidence will. Alam nilang lahat yan. Alam nilang lahat yan. Kaso hindi nag-file. Kasi walang endorser. Kailangan yan, prerequisite yan eh. Prerequisite yan eh. Yung endorser ng congressman. Yung Makabayan Block, madali. Kasi syempre, mga congressman na iba dun eh, party list. Yung isa naman, Attorney De Jesus, nakapag-file siya kasi inendorso ng isang congressman na kontraktor na gusto matanggal si BBM. Ghost endorser na rin. Ang hilig nyo sa ghost. Ang hilig sa ghost. Ghost students, ghost employees, ghost project. Ano pa ba? Ito, ghost impeachment endorsers. Ano pa? Ghost passengers sa mga bus. Ano ba? Ang dami yung ghost. Ba't kayo ganyan? Ayun, si GMA, ba't hindi siya maka-endorse? Ghost solar projects. Ang dami yung ghost. Puro kayo ghost.